Oh, kilala niyo 'yan? Ako 'yan. Medyo lasing na kasi, kaya pagpasensyahan niyo na kung ganyan itsura ko, okey? Natawa pa nga ako sa sarili ko, eh. So ayan, nandito ako sa event ng San Jose, Montalban. 'Yan mga candidates, pili na sila ng numbers nila. Pero bago 'yan, gusto ko ipakita sa inyo yung decoration ng table para sa mga judges. May palampara, oh. Ayan, naupo na agad si Sweet Lapus, judge pala siya. So ayan, sa mga ganyang event, hindi talaga mawawala ang mga pailaw. Ang ganda, no? So ito yung eksena na walang gusto maging number one. Hindi ko alam kung bakit, pero sobrang takot sila maging number one pag ganyang eksena. Pero balikan natin yung stage. Tapos, balikan natin ulit yung candidates. Sino nga kaya ang naging number one? Good luck sa'yo. Huwag kang mag-alala. Number one ka naman sa puso ng mga kaibigan mo. Okay? So, ayan. Move on na tayo kagad. Ayan, number one na kagad. Oh, yan yung kaya national costume. Hindi ko nga natanong kung sinong gumawa ng national costume ni. Basta bagets pa to. Medyo may future siya. Pero syempre, sundan agad din number 2 yan. Ang ganda, di ba? Para siyang baby girl. Para siyang susunod na baby girl ng bayan. Ang cute niya tingnan. Ang charming. Ang ganda pa ng kanyang suot. Oh, kilala niyo yan? Karen Montecillo yan. Taga-Tondo yan eh. Lugar ng mga matatapang. Kaya wag kayong paloko-loko dyan. Ganyan lang yan, pero lagi nakaka-title yan. Magaling yan. Swerte naging boyfriend yan eh. Pero syempre, move on tayo kay number 3. Nautal-utal pa nga ako eh. Kasi syempre may espada siya. Eh paano kung tamaan ako? Pero grabe, siya pala. Siya pala si Cassiopeia ng Encantadia. Ang galing niyan magsalita eh. Di ba? Mahusay yan magsalita, magsagot ng question. Ang galing niyan ba? Pero syempre, move on na tayo kaagad kay candidate number 4. Sa kanyang paglabas nga, medyo kinabahan na ako. Syempre, ikaw ba naman tatamaan ng pana? Hindi ka ba matatakot? Pero grabe, ang lusog-lusog niya. Pero ang dami niyang blessing sa buhay. Sana all. Pero ang linis ng kanyang kilos ha. Syempre, pagkatapos si candidate number 4, candidate number 5 naman tayo. Oh, may pa-element of surprise pa yan. Wow. Siya pala si candidate number 5. Di ko siya kilala eh. Pero magaling to maglakad. Watch niya lang mamaya. Pero syempre, after niyan sa kanya, anong dapat gawin? Move on na kay candidate number 6. Candidate number 6. Wow, surprise. Ay, parang Mama Mary nga. Ang ganda naman ito. Ngayon ko lang siya nakita sa contest. Ano ba yung pangalan niya? Pero syempre, di ko sasabihin pangalan niya. Kayo na bahala maghanap ng video ng kanyang pagpapakilala. Di ko na kasi video eh. Pero parang ang ganda ng costume na kay Mami Alexis Bermudez ba ito? Parang, kung nagkakamali man ako, pasensya na. Basta ang ganda niya. Pero syempre, move on tayo kaagad kay candidate number 7. Oh, kilala niyo yan? Queen of Quezon City yan. Si Cassie Pakulan yan. Jowa yan ni Otoy eh. De, anak yan ni Marlon Vergara. At saka, alagang fairy god Barbie yan. Oh, di ba? Kala mo Latina? Hindi. Pilipina yan. Again, siya si Cassie Pakulan. Tapos may pa-surprise pang kanyang costume. Ang galing talaga. Siguro kaya gumawa niyan. Ang galing, di ba? Tapos na binaba niya, tumalikod. Ay, akala ko, ay, yun na yun. Pero grabe, may pa-surprise ulit. Iba talaga ang gawang Pinoy. Mahusay talaga ang kamay. Pero syempre, move on tayo kaagad kay candidate number 8. O, kilala niyan? Hiyawan ng mga tao ng kanyang pagkaharap. Sila ba naman dayo na nag-iisang Miss Q&A first runner-up ng first season ng It's Showtime? Walang iba kundi si Macho Kabim at Matt Centino yan. Yung judges nga nakatabi ko, napasabi siya na, wow,
voluptuous. Abangan nyo may swimsuit. Pero syempre, move on tayo kaagad kay candidate number 9. Oh, kilala niyo yan? Michelle D. ng MIQ NCR yan. Ang galing, di ba? Alam niyo ba Rampadora yan? Si Clean Ramos yan. Kung di niyo kilala. Pero, makilala niya yan. Di, joke lang. Yun na yung wala akong masabi sa kanya. Ang galing niya. Husay. Pero syempre, next tayo. Pero syempre, move on na tayo kaagad. Awarding na ng Best in National Costume. Sa mga ganitong uri ng eksena, naiinis talaga ako. Minsan, pag nasa harap ang host, nasa harap ang mag-award, paano kung mahagilap o makikita yung a-awardan, di ba? Syempre, alam ko si candidate number 7 yan. Hindi ko nga makita eh. Paano ba naman nakaharang? Dapat kasi nasa gilid lang kayo. Kaya ito naman kayo sim ka nag-award eh. Pero ayan, ang ganda, di ba? Syempre, alam ko agad best in national costume siya. Katabi ko yung judge eh. Tatanong ka agad, sino bang national costume? Sino bang business swimsuit? Ayan, di ba? Sure, di ko masyadong makita kasi may nakaharang eh. Pero ganun talaga. Pero syempre, move on tayo kaagad sa swimsuit competition. Syempre, kapa number 1. Ayan, yun yung kanyang swimsuit. O, di ba? Ang husay. Pero syempre, kapa number 2 tayo kaagad. O, Karen Montesilio ng Tondo, Manila sa kanyang swimsuit performance. Pak! O, gulat kayo, no? Ang ganda ng katawan eh, no? Pero syempre, huwag tayong magtagal kay Karen. Move on tayo kaagad kay kapa number 3. O, Solen Garcia yan ha. Ang Cassiopeia ng Encantadia. O, di ba? Ang ganda, ang husay ng pagkagawa, ang perfect ng pagkagawa ng kanyang swimsuit. Di ba? Syempre, may pakapa din si number 4 pero di masyadong surprising. Kasi kita na yung pet eh. Di, joke lang. Ayan, ang ganda din, di ba? Ang husay ni candidate number 4, Romampa, kayang-kaya nang dalhin yung heels. Di ba? Oh, kaya niyan. Pero syempre, kay kapa number 5 tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang galing Romampa nito. Sabi daw kasi modelo daw yan, pero hindi ko alam kung totoo yun. Pero ang galing ni Romampa. Pero yun nga, move on tayo kaagad kay candidate number 5. Huwag tayo mag-i-stay sa kanya lang mas matagal. Kasi syempre, naiinip mo si candidate number 6. Oh, ito, harap lang kinapahan. Tinakpan pa lang. Ayan, natatawa ko sa sarili ko habang ginagawa ko to. Syempre, minsan ka na nga lang mag-cover ng pageants, wala ka pang kabuhay-buhay. Pero syempre, move on tayo kaagad kay candidate number 7. Wala nang kapa-kapa, ganun din naman. Oh, katawan kong katawan yan. Diba? Balat kong balat. Siya nung mag-aakala na hindi siya Filipina. Akala mo talaga Latina. Ang husay talaga pag Fairy God Barbie ang gumawa. Kaya shout out kay Rui Mariana ng Fairy God Barbie. Baka naman. De, charot lang. Siyempre, move on tayo kaagad kay candidate number 8. Ito sinasabi ko sa inyo. Napasabi talaga yung judge na katabi ko. Ang voluptuous niya. Ang dami na pang sinabi. Basta, share ko na lang next time. Pero syempre, kay candidate number 9 na tinakpan naman ni Kuya Photographer ang mukha. Olay ka, kuya. Kakaloka ka. Pero syempre, di kanya papaawat yung kanyang siko. So ayun, move on tayo kaagad. Best in swimsuit na. Syempre, alam ko si Kasi Pakulan niyang. Again, katabi ko ang judge. Kaya alam ko talaga siya ang best in swimsuit. O, di ba? Congrats, Miss Cassie Pakulan. Sobrang deserve mo yan. Siyempre, gawang Fairy God Barbie by Alex Mariano yan eh. Sino ba naman mag-aakala na Filipina yan? Hindi. Akala mo talaga Latina, di ba? Pero syempre, move on tayo sa gown. O, okto. Ito, kapa na naman. Ito pala yung kapa. Yung kanina, panakip, panakip pala yung swimsuit. Siyempre, mapasurprise-surprise lang sa swimsuit. Kaya sa gown, meron din ganito. Actually, ang ganda ng gown nito. Ang ganda ng gumawa. Pero syempre, move tayo kaagad ka candidate number 2. Ganda, may kapa din. Oh, ang baby girl ng Tindo Manila yan. Syempre, Karen Montesilio yan. Mahusay na kontesera yan. Laging nananalo yan. Bilang lang sa daliri ang kanyang hindi siya nakakapasok sa semi. Pero syempre, move on tayo kaagad kay candidate number 3. Ang dami kong gustong sabihin para kay candidate number 3 pero kwento ko na lang next time. Syempre, hindi magpapahuli ang kanyang evening gown. Pero huwag tayong magtagal kay candidate number 3. Kasi for sure, naiinit na yung susunod.
Oh, ayan si candidate number 4. Si candidate number 4, mahusay. Talagang para sa kanya yung gown na yan. Ginawa para sa kanya. Pero mas mahusay ang ulo ni kuya. Di ba? Oh, kung saan din talaga ang candidate, doon din talaga siya. Di, joke lang kuya. Kung makapanood mo to. PCO. Oh, kita niyo yan? Pak! Di ba? Mukhaan ang labanan. Pero syempre, itong isang kuyang photographer, grabe siya ng galaw. Oh, move on tayo kay candidate number 5 na ang ganda ng gown, ang ganda ng mata. Unique ang kanyang buhok ah. Oh, pero alam ko may improve pa yan. Pero sana, itong ulo ni kuya ay may improve pa din yan. Oh, di ba? Syempre, photographer yan eh. Dapat talaga dyan siya sa gitna. Pero syempre, move on tayo kay candidate number 6. Si candidate number 6, ang gandang bata. Oh, kita niyo yan? Oh, kumukha ang labanan. Pang modela ang atake. Balita ko, businesswoman daw yan. Baka Pero naman, madam. Charing. syempre, alam niyo na, move on tayo kaagad sa next candidate, ang candidate number 7, Miss Cassie Banyas Pakulan, ang Queen of Quezon City at lagi niya talagang nire-represent ang Quezon City sa lahat ng contest na sinasalihan niya. Kaya Mayor Joy Belmonte, baka naman, charing. So ayun, alam niyo ba na ang daming gown ni Miss Cassie Ibanez Pakulan na ganyan ang design, ganyan ang cut, ganyan ang hulma na talagang para lang sa kanya. Pero syempre, move on tayo kaagad kay candidate number 8. Nay Machakamay Matmat Centino, malinis ang gamit, malinis kumilos. Sabi nga ng katabi kong judge, ang voluptuous niya tingnan, ang fresh pa rin sa ganyang edad. Bibihira lamang ang nakakasungkit ng crown kaya congrats na yung Matmat Centino. Ganun pa man, move on tayo kaagad sa next candidate. Kasi for sure, naiinip na si candidate number 9. Nakalimutan ko kung saang syudad ang galing ito si candidate number 9 pero talagang tumatak sa akin ito. Kasi mahusay ito sa performance niya noong MIQ NCR at in fairness, may QA din siya. Huwag lang sumuko sa laban, balang araw makokoronahan ka din. Pero syempre, move on tayo sa next part. So, pinangunahan nga ni Miss Karen Montesilio ang casual wear competition kasi siya ang first semi-finalist. Pero move on tayo kaagad kay candidate number 3. Ang second semi-finalist for Queen of San Jose, just like her, move on tayo kaagad kay Miss Matmat Santino na third semi-finalist. Ang ganda ng kanyang casual wear at ang husay romampa. Magaling talaga siya magdala ng kanyang gamit. Siyempre, legendary ba naman? Pero move on tayo kaagad kay candidate number 7 na siyang fourth semi-finalist, Miss Cassie Banyas Bakulan. Miss Cassie Banyas Bakulan is wearing hindi ko alam kung sinong designer pero baka si Mama Ira Cleng Kawasaki. Pero syempre, move on tayo kaagad kay candidate number 6, ang huling semi-finalist for Queen of San Jose 2025. Ang ganda ng mukha, di ba? Grabe. Parang Kevin Balot ang mukha niya. Pero syempre, move on tayo kaagad sa next part. Ito yung awarding ng fourth runner-up at sobrang tuwang-tuwa ako for her kasi sobrang happy niya lang sa ganyang award. Congrats, candidate number 6 for making it to the top 5 and being the fourth runner-up for this year's Queen of San Jose 2025. O syempre, tatagalan ko ng medyo kakaunti ito kasi a-awardan niya si candidate number 6. Deserve niya na makita ninyo ang crowning moment niya. Oh, ang gandang bata, di ba? Grabe, ang ganda talaga. Nakakainis ka eh. Pero syempre, tama na ang moment mo, candidate number 6. At mag-move on na tayo sa next part ng competition. Ito, mahaba-habang paliwanagan nito kasi third runner-up ay tinawag si Miss Solen Garcia. At saka dali-dali siya lumapit sa harap kasi tuwang-tuwa siya for making it to top 5 at awarded as third runner-up. Actually, advocate for health Emirates siya for 2025 ng Queen of San Jose at inawardan siya ni John Sweet Lapus. Charot lang, hindi si John Sweet Lapus yan ha. Pero parang si John Sweet Lapus nga. What do you think? Charot lang. Hi Mama Edge, Tenoria of Pageantology 101. Move on tayo kaagad sa next part. Bakit binawian ng corona si candidate number 3? Ayaw ba sa kanya ng mga horado na manalo siya as third runner-up?
Anong nangyari? Panoorin natin ang paliwanag ng host. Ito na nga. To make it transparent, especially later on, okay? To our candidates, don't worry, you may verify this later on, okay? But again, we are going to correct the announcement for this crowning. Okay. By the way, thank you so much, candidate number 3. Candidate number 3, you may go back and join the ladies, the other queens for now. Okay. We are going to announce the same. Tama ka na din, Madam Host. Aagawan mo pa ako ng eksena. Pero yun nga, pinaliwanag naman na nagkamali lang ng tinawag na number kasi kung ano yung nakasulat, yun yung tinawag niya. Pero para i-award sa tunay na nanalo ang third runner-up or Miss Queen of Health Advocate Emirate for 2025 of Miss Queen of San Jose, walang iba kundi si Miss Karen Montesilio. Congrats, Karen Montesilio, for being the third runner-up for Queen of San Jose 2025. Grabe, ang perfect talaga ng mga photographer. Lagi yan, charot. So ayan, ang ganda ng muka, ang husay ng talagang makeup artist niya at inawardan siya ulit ng corona ni Miss Sweet Lapus. Charing, hindi yan si Sweet Lapus, pero tingnan natin ng maigi. Kasi baka nagkakamali din ako, baka siya talaga. Charot. Hindi nga si Sweet Lapus yan. Para ka talagang baliw. Sasampal ka talaga ni Mama Edge Tenoria ng Pageantology 101. So ayan, move on na tayo sa next part ng awarding, ang second runner-up. Siyempre, expected na niya na siya ang second runner-up, si Miss Solan Garcia. Congrats, Miss Solan Garcia, and by the way, ang husay ng kanyang hairstylist at makeup artist sa backstage. Grabe ang effort talaga. Hindi rin papahuli ang likod at ang buhok ni Madam na nag-award ng crown. Mahusay ka, Madam. Perfect angle ka dyan. Charot. Eme lang. Ay, Diyos ko, kalokohan ko talaga. Pero syempre, tapos na ang awarding. Tama ka na din, Miss Solan Garcia. Next part na tayo ng competition. Pero again, congrats ulit ha. Ang ganda ng mukha. Iba talaga pag-alaga ni Ike Morales. Pero syempre, move on tayo kagad sa next part. Ang awarding of first runner-up and the title holder. First runner-up is candidate number 8. Kita niyo naman, every time na matatawag si Nay Matmat as first runner-up, lagi yan tuwang-tuwa. Kahit tawagin pa siyang third, fourth, second. Ang napansin ko sa kanya, habang a-awardan yung ibang candidates, never yan bumababa ng stage. Kahit third runner-up siya tawagin, for example, hindi yan siya bababa ng stage. Hihintayin niya na makoronahan ang title holder at iko-congrats niya yan at sasali siya sa photo op. Yun lang. Walang bayad to Basta sinabi ko lang kung ano yung napapansin ko sa kanya. Kasi, that's the true action of a true queen na sana pamarisan ng iba. Pero syempre, move on na tayo sa title holder ng Queen of San Jose 2025. Grabe ka, Miss Kasi Pakulan. Hinakot mo na nga lahat ng minor awards, pati ba naman yung pinaka-major award? Iba ka talaga, Miss Kasi Pakulan. Siyempre, kinoronahan siya ng reigning queen, ng Queen of San Jose 2024. Pero syempre, ibigay natin ang moment na ito for Miss Cassie Pakulan. Ang husay ng makeup, gawa ni Mookie Bautista yan. Gamit from national costume to gown, gawa ni Ira Klein Kawasaki. Pero biglang nalaglag ang crown. Oops! Ang sad naman. Ang iconic ng kanyang expression. At ayaw magkasya ng crown sa kanyang ulo. Alam niyo kung bakit? Ang liit kasi ng ulo niya. Patunay lamang na kahit nakailang crown na siya, never lumaki ang kanyang ulo. Kaya congrats Miss Kasi Pakulan, bye. Pero isisigaw ko na lamang, what's up mga kalalabs? Hi, hello, and mabuhay. Good morning, good afternoon, and good evening. You're watching the Queen of San Jose 2025. Thank you so much for watching mga kalala.